Hirap rin ba kayo sa gawain pang eskwelahan? Nangangailangan ba kayo ng tulong ngunit walang tumutulong sa'yo? Nag-search din ba kayo sa mga search engine platform pero mali ang ibinigay sa inyo? Yan ang mga problemang madalas nating kaharapin bilang mga estudyante. Madalas nating gamitin ang mga search engine platform tulad ng Google Chrome at Microsoft Edge. Ngunit hindi tugma ang mga sagot na binibigay nila. May solusyon ba para dito? Yes na yes! May solusyon para dito. Sa tulong ng mga artificial intelligence o mga AI, napapadali na ang pag-aaral ng mga estudyante. Dahil sa kakayahang mag-analisa ng AI ng bawat mag-aaral, maaari itong makapagbigay ng mga individual na programa ng pag-aaral na naaayon sa kahusayan at pangangailangan ng bawat isa. May iba pang benepisyo ang AI tulad ng GPS, instructions at tips na gamit ng mga lalabas sa kanilang mga bahay para mag-travel at mag-relax. Oh, hindi pa tayo tapos. Sa mundo ng robotics at programming naman tayo. Sa kasalukuyang panahon, maraming universidad dito sa Pilipinas ang gumagamit ng AI para sa kanilang invention. Isa na rito ay ang Foxbot ng mga estudyante mula sa St. Mary's College sa Quezon City na kayang magturo ng Braille para sa mga visually impaired PWDs at ang Blue o BLUE project ng Dr. Young's College, incorporated na kayang i-detect ang nakakamatay na red tide na nababalutan ng iba't ibang sensor gaya ng temperature and water clearance. At ang project SPEAK or SPEAK ng San Roque National High School proposed by Jeremy Montemayor na kayang basahin ang sign language at i-translate into liable words. Sa pagtaas ng automation, maraming trabaho ang maaaring gawin ng mga makina, tulad ng pagmamanufacture ng consumer products na nagpapababa sa lakas paggawa ng isang industriya. Maaring magkaroon din ng bias kung ang datos na ginagamit sa pagtuturo ay may pagkiling. Ito ay maaaring magdulot ng hindi patas na pagtrato sa mga tao. Maaari rin gamitin ng mga scammer upang makapaninlang ng mga tao. Dapat tayong maingat sa mga online transactions at huwag basta-basta magbibigay ng informasyon. Nagdudulot din ito ng pagkawala ng pagkakakilanlan ng mga tao. Sa pagtaas ng paggamit ng AI, dapat natin siguraduhin na ang ating mga datos ay protektado.